Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I miss you, Beauty! Napangiti si Beauty sa mahigpit na pagyakap ni Hana. Kung makayakap ka naman, parang isang buwan kang nawala. Sinalubong siya ni Hana sa labas ng classroom nila. Tumawa lang ito. Kasi naman, nakakaboring sa seminar. Namiss ko ang presensya mo. Hinila siya ni Hana papasok sa classroom. Marami akong strawberries para sa'yo. Inilahad ng kaibigan ang isang paper bag na pulo strawberries yata ang laman. Kumuha siya ng isang piraso at kinain. Paborito niya ang strawberries. Thanks, Hana. Maluwang nang ngumiti ang kaibigan niya. You're welcome. Maya-maya ay sumeryoso ito. Kumusta na kayo ni Ivan? Nagkita na ba kayo? Nag-usap? Bumuntong hininga si Beauty at umiling. Hindi pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang cool off namin. Wala siyang natatanggap ni isang text o tawag kay Ivan. Minsan, dumarating sa puntong sumasagi sa kanyang isip na baka nga hindi na siya mahal ni Ivan. Pero hindi niya hinahayaang manaig sa isip iyon. Mahal siya ng nobyo at sinusubok lang sila ng tadhana. Magsasalita pa sana si Hana nang pumagitna sa kanila si Jen, isa sa mga kaklase nila. May naghahanap sa'yo, Beauty. Sobrang gwapo ah. Iyon ba ang bago mong boyfriend? Wika nito. Bagong boyfriend? Nagtatakang tanong sa kanya ni Hana. Napahinto si Beauty sa pagkagat ng strawberry. Isang lalaki lang ang sumagi sa kanyang isip. Agad siyang lumabas ng silid. Tumambad sa kanya si Louie. Nakahilig ang lalaki sa pader sa labas ng classroom nila. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na nag-init ang ulo niya. Nagkibit balikat si Louie at pasimpleng ngumiti. Just checking on you. Kumalukip-kip siya at mataray itong tiningnan. Bakit? Yaya ba kita? No, but I'm your friend. Kailan pa kita naging kaibigan? She hissed. Wala akong natatanda ang pumayag akong makipagkaibigan sa'yo. Buwisit talaga. Umagang-umaga, sinisira ng lalaking ito ang araw niya. Sinabi ko na sa mama mo na magkaibigan tayo ah. Anito. Wala akong pakialam. Inirapan niya si Louie. Akala ko ba? Pagkatapos mo akong ihatid kahapon, lulubayan mo na ako. Bakit nandito ka pa rin? Sino ba ang may sabing titigil ako? She exhaled frustratedly. Bakit mo ba kasi ako gustong maging kaibigan? Gusto ko lang. Kasual na sagot nito. Kailangan pa ba ng dahilan? Humugot si Beauty ng malalim na hininga. Talagang sinusubukan ni Louie ang kanyang pasensya. Umalis ka na nga rito. Pagtataboy niya. Magkaklase na kami oh. Natanawan na kasi niya ang paparating na professor nila. Humalukip-kip lang ang lalaki. Hindi rin ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag makipagkaibigan sa akin. She gritted her teeth. Aba, at ginagamitan na naman siya ng blackmail. Subalit ngayon ay hindi siya magpapatalo. Bahala ka sa buhay mo, manigas ka dyan. Tinalikuran niya ito at pumasok sa classroom. Beauty? Sino yon ha? Ilang araw lang ako nawala, may nanliligaw na sayo? Usisa ni Hana. Sumimangot siya. Hindi ko yun manliligaw. Sino yon? Hindi na nasagot ni Beauty si Hana dahil pumasok na ang professor nila. 3 oras ang klase nila sa subject na iyon. Imposible namang hintayin siya ni Louie sa labas. Subalit maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pasimpleng tiningnan niya ang nag-text. Hi Beauty, it's me, Louie. Just to inform you, nandito pa ako sa labas. Halos maibagsak niya ang cellphone
Mabilis siyang nag-reply. Saan mo nakuha ang number ko? Sa Student Information System. Stalker. Tumingin si Beauty sa gawing bintana. Hindi niya makita kung nasa labas pa nga ang lalaki dahil naka-air conditioned ang classroom nila. Natatakpan ng kurtina ang mga nakasarang bintana. Are you listening, Beauty? Yes, sir. Itinago niya ang cellphone sa bulsa at nag-focus sa itinuturo ng professor. Subalit mayat maya siyang napapasulyap sa cellphone. Talaga nga kayang nasa labas pa rin ang lalaking iyon? Beauty, kanina ka pa hindi mapakali. Kunot noong puna ng professor. May problema ba? Pwede po ba akong lumabas, sir? Nang tanguan ni Sir Buendia ay nagmamadaling lumabas si Beauty ng classroom. Halos mapamura siya nang maabutan si Louie sa labas. Pinaglalaruan ang hawak na cellphone. Bakit nandito ka pa? Sikmat niya. Hindi nga ako aalis hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. Pinandilata niya ito. Sinabi ng ayoko eh. Beauty? Anong nangyayari dito? Marahas na bumaling siya kay Sir Buendia. Nakatayo ito sa labas ng pintuan habang matamang nakatingin sa kanila ni Louie. Wala po sir, nag-uusap lang kami. She turned to Louie and gave the guy a stern look. Umalis ka na please. Mariin, ngunit mahinang sambit niya. Bumuntong hininga siya. Sige na, payag na akong maging magkaibigan tayo. Ipinikit ni Beauty ang mga mata at isinandal ang katawan sa bench na kinauupuan. Mag-isa siya ngayon sa botanical garden. Nang muling idinilat ang mga mata, ay pinasadahan niya ng tingin ang hawak na reviewer. Next week na ang exam nila sa 2 major subject, kaya puspusan siya sa pagre-review ngayon. Bukod pa ang mga iyon sa thesis na kailangan niyang tapusin. Mas pinili niya na sa botanical garden pumesto. Bukod kasi sa mas nakaka-relax ang hangin dito, masyado na ring crowded ang library. Hindi niya kasama si Hana. May meeting ang kanyang kaibigan kasama ng mga student council. Finally, I found you, Beauty. She turned to where the annoying voice came from. Nasa likuran niya si Louie. Ngumiti ito sa kanya. Hanggang dito? Nasundan mo pa rin ako? Tinaasan lang niya ng isang kilay ang lalaki. Louie chuckled. Ganon talaga. Umikot ito at naupo sa kanyang tabi. Kanina ka pa rito? Oo. Matipid niyang sagot. Mula nang mapilitang pumayag si Beauty na maging kaibigan si Louie, hindi na siya nilubayan nito. Bigla-bigla na lang itong sumusulpot at nagpapakita sa kanya. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin si Beauty kay Louie. Pero kahit paano, nasasanay na rin siya sa presensya nito. Nakikinabang naman siya sa lalaki dahil lagi siyang inihahatid pa uwi. Iyon nga lang, lalong gumigiliw ang pakikitungo ng kanyang mama kay Louie. Hindi nga niya alam kung ano ba ang ipinakain ni Louie sa mama niya at ganoon na lang kabait ang ina rito. Hinarap niya ito. Aminin mo nga sa akin, Louie, bakit ka ba nagpumilit na maging kaibigan ako? Kahit sino naman kasi ay magtataka sa inaasal ng lalaki. Bigla na lang itong sumulpot at nagpupumilit na makipagkaibigan sa kanya. Sino ba ang hindi magtataka roon? Tumawa lang si Louie. Basta, gusto ko lang. Kailangan pa bang itanong yan? Umiling na lang si Beauty at hinampas ang binata ng hawak na reviewer. Ewan ko sa'yo. Bahala na nga ito. Bakit nga ba niya pag-aaksayahang isipin ang pakay at motibo ni Louie? Marami pa siyang mas importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Isa na roon ang pagre-review. Ano ba tong binabasa mo? Kinuha ni Louie ang reviewer. Pilit naman iyong binawi ni Beauty. Reviewer ko yan. Inirapan niya ito. Istorbo ka talaga. Umisod ito palapit sa kanya. Patingin nga. Nanuot sa ilong ni Beauty ang mabangong amoy ni Louie. He smelled so manly. Mabilis naman siyang umisod palayo.
Umalis ka nga. Wala ka bang klase ngayon? Napag-alaman niya na graduating na si Louie sa kursong computer science. Bukod doon, wala na siyang masyadong alam sa lalaki. Wala naman siyang interes alamin ang buhay nito. Wala eh. Hibit balikat na sagot nito. Nagmeryenda ka na ba? Biglang nakaramdam si Beauty ng gutom. Hindi pa nga pala siya nakakakain ng lunch. Sandwich lang ang kinain niya kanina. Hindi pa. Hindi pa nga ako nanananghalian. Agad nagsalubong ang mga kilay ni Louie. What? Hindi ka pa kumakain? Kumunot ang kanyang noo. Nawala sa isip ko eh. Ano ba ang problema ng lalaking ito at ganoon na lang kung makapag-react? Humalatak si Louie. Hindi porke may problema kayo ng boyfriend mo, kakalimutan mo ng kumain. Pababayaan mo na ang sarili mo. She raised her eyebrows. Bakit alam mo na may problema kami ng boyfriend ko? Baliwalang nagkibit balikat si Louie. Halata naman eh, may boyfriend ka. Pero hindi ko pa kayo nakikitang magkasama. Malamang may problema kayo. Humugot ito ng malalim na hininga. Ganyan ka ba kaapektado sa relasyon nyo kaya pati pagkain nakakalimutan mo na? Hindi sumagot si Beauty. Nakalimutan lang talaga niya na kumain dahil masyado siyang abala sa pagre-review. At isa pa, nasanay na rin kasi siya na may isang Ivan na magte-text para sabihin kumain na siya. Napabuntong hininga siya nang maalala ang nobyo. Bakit ba masyado ka namang concern sa pagkain ko? Nagtatakang tanong niya. He looked at her directly. Of course, you are my friend. And friends care for each other, right? Inikot niya ang mga mata at umiling. Fine. Total makulit ka naman, ibili mo na ako ng lunch sa cafeteria. Ang buong akala ni Beauty ay tatanggi ito, subalit ngumiti lang si Louie. Alright, anong gusto mong kainin? Kahit ano. Sige na, bumili ka na. Pagtataboy niya. Itinoon niya ang atensyon sa reviewer pag alis ni Louie. Subalit hindi na niya maitoon ang buong isip sa binabasa. Bumuntong hininga si Beauty at pinanood ang lagaslas ng tubig sa fountain. Napasulyap siya sa relo nang muling makaramdam ng gutom. Kalahating oras na ang nakalilipas, hindi pa rin bumabalik si Louie. Talaga nga kayang bumili ito ng pagkain para sa kanya? O baka naman nagbibiro lang? Napasimangot siya. Sorry kung natagalan ako. Marahas na bumaling si Beauty kay Louie. Bakit ang tagal? Napahinto siya sa pagsasalita nang ibaba niya ang tingin sa dala nito. He was holding 3 plastic bags. Inilapag ng binata ang mga supot na hawak sa konkretong mesa sa harap nila. Hindi ko kasi alam kung ano ang eksaktong gusto mo. Kaya binili ko na lang ang lahat ng nandun. Nananatiling nakaawang ang mga labi niya habang pinagmamasdan si Louie. Isa-isa nitong inilalabas ang pagkain sa supot. Hobby mo ba ang magsayang ng pera? Sa tingin mo ba mauubos ko ang lahat ng ito? Kibit balikat nang ngumiti lang ito. Hindi mo naman kailangang ubusin. Kainin mo lang kung ano ang gusto mo. Bumuntong hininga siya bago umiling. Sayang naman yung mga matitira. Ang daming taong nagugutom. Sino naman ang may sabing masasayang? Lahat ng matitira mo, ako ang kakain. Hinimas ni Louie ang tiyan. Nagugutom na rin ako. Napagod kaya ako sa kakahanap sa'yo. Walang kibong kinuha ni Beauty ang isang styrofoam ng pagkain. Pinili niya ang seafood paella. Mahilig ka sa paella? Hindi, pero sa seafood mahilig ako. Tumango-tango ito. Next time alam ko na kung ano ang pagkaing bibilhin ko para sa'yo. Sinulya pa niya ang binata. Nakataas ang isang kilay. At talagang may next time pa? Bakit? Hindi ka ba masaya na pinagsisilbihan ka ni Louie? Ang pinakagwapong lalaki dito sa buong university? Gutom ka na nga. Inisod ni Beauty sa harap ni Louie ang isang styrofoam ng pagkain. Kumain ka na nga lang?
Baka kung ano pang kasinungalingan ang may dagdag mo. Totoo ang sinabi ko ha. Depensa nito sa sarili. Hindi pa ba halata sa mukha kong ito? Inismira niya ito. Hindi ako matutunawan sa mga pinagsasabi mo eh. Bahagyang tumawa ang binata. Hindi mo lang nakikita kung gaano ako kagwapo dahil may boyfriend ka. Siyempre, si Ivan lang ang pinakagwapong lalaki para sa akin oh. Ikaw rin kaya ang pinakamagandang babae para sa kanya? Napahinto si Beauty sa pagsubo. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay niya. Of course! Mabilis na sagot niya. Mahal ako ng boyfriend ko, kaya ako ang pinakamagandang babae. Mahal ako ni Ivan. Confident na confident ka talagang mahal ka niya ah. Tiningnan niya ng matalim si Louie. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Chill! Kalmanteng sagot nito. Masyado kang sensitive. Hindi kasi nakakatuwa ang sinabi mo eh. Humugot si Beauty ng malalim na hininga para pigilan ang paglabas ng emosyon. Alam mo naman na may problema kami ng boyfriend ko. Tapos, nakukuha mo pang mang-asar ng ganito? Ano bang gusto mong palabasin? Na hindi ako mahal ni Ivan? No. I'm just giving you the idea na baka nga hindi ka na niya mahal. Na baka mahal ako ni Ivan. Mariing putol niya sa sinasabi ng binata. Mahal niya ako at kami ang nakatadhana sa isa't isa. Kung talagang gusto mo akong maging kaibigan, huwag mong pakialaman ang relasyon ko sa nobyo ko. I'm sorry, Beauty. Muli siyang natigilan. Sa pagkakataong iyon ay napatulala naman siya sa biglaang pagseryoso ni Louie. His face was serious. His voice was serious too. Wala siyang ibang makita sa mga mata nito kundi pagsisisi at paghingi ng tawad. Sorry sa mga nasabi ko. Ako ang nagpumilit na maging kaibigan mo pero nasasaktan naman kita sa mga nasasabi ko. Sandali itong natahimik bago muling umimik. Tama ka. Hindi ako dapat makialam sa relasyon mo sa nobyo mo. Hayaan mo. Mula ngayon, wala na akong babanggitin na may kinalaman sa love life mo. Tahimik na pinagmasdan ni Beauty ang mukha ni Louie. Mukha naman talagang sincere ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Sige na, pinapatawad na kita. Sumilay ang matamis na ngiti sa mukha ng lalaki. Kain na tayo? Tumango siya at ipinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Salamat nga pala sa pagkain, wika niya. Ngayon lang naalala ni Beauty na hindi pa siya nakakapagpasalamat. You're welcome, sagot nito. It's my duty to take care of you. Huh? Anong duty? Medyo naguluhang tanong niya. Umangat ang sulok ng labi ni Louie. Bilang kaibigan mo, tungkulin ko ang makita kang masaya, busog at maayos. Pumalatak na lang siya. Ang dami pang sinabi. Kumain na nga lang tayo. Ma, aalis na po ako. Nagmamadaling lumabas si Beauty sa bahay nila pagkatapos magpaalam sa ina. Teka, hindi ka ba kakain ng almusal? Sinundan siya ng ina sa labas ng bahay. Hindi na ma, baka malit ako sa klase ko. Sumulyap siya sa suot na relong pambisig. 9:00 ng umaga ang kanyang klase at pasado 8:00 na. 30 minutes ang biyahe patungo sa eskwelahan nila. Kung hindi siya magmamadali, ay tiyak na malilate siya. Mabibilis na hakbang ang ginawa niya habang naglalakad palabas ng subdivision. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan niyang iset ang alarm clock, tinanghali tuloy siya ng gising. Huminto siya sandali para kuhanin ang tumunog na cellphone. Beauty, wag na wag mong kakalimutan yung term paper natin. Natampal ni Beauty ang noo matapos basahin ang text ni Hana. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay nila para kuhanin ang naiwang folder. Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan na niya ang term paper nila. Mabuti na lang at hindi pa siya nakakalabas ng subdivision nang mag-text si Hana. May nakalimutan ka anak?
Iyong term paper ng grupo namin, ma. Matapos na kunin ang naiwang folder sa kwarto, ay tumakbo na siya palabas. Hindi na niya nagawang isarado pa ang gate nila. Lakad takbo ang ginawa ni Beauty palabas ng subdivision. She was running out of time. Hindi siya maaaring malate sa una nilang klase. Doon kasi niya ipapasa ang term paper. Mahigpit pa naman ang professor nila sa subject na iyon. Oh my God! Hindi na niya napigilan nang maramdaman ang sunod-sunod na patak ng ulan. Tumingla siya sa may kadilimang langit at naiinis na napailing. Napatakbo na siya ng tuluyan para hindi gaanong mabasa ang folder na hawak. Napakamalas naman talaga niya. Buwisit. Bago pa siya makarating sa bukana ng subdivision, ay natanawan na niya ang isang pamilyar na kotse. Louie! Sa pinakaunang pagkakataon, ipinagpapasalamat niya ang pagdating ni Louie. Nang makahinto sa kanyang tapat ang sasakyan, ay agad na binuksan ni Beauty ang pinto ng front seat. Bakit ka tumatakbo kanina? Baling ni Louie. Sunod-sunod na hininga ang kanyang pinakawalan. Umaambon kasi. Mababasa itong term paper namin kapag hindi ako tumakbo. Mabuti pala at naisipan kong daanan ka rito. Yeah, thank you for that. Pero mag-drive ka na bago pa ako malate. Ikinabit niya ang seatbelt sa sarili. Ilang sandali pa ay humaharurot na ang sasakyan nito palabas ng subdivision nila. If you want us to slow down, I'll slow down. Sumulyap si Louie sa kanya. Just drive. Tanging sagot niya. Wala nang pakialam si Beauty kung lagpas na sa speed limit ang pagmamaneho ni Louie. Ang mahalaga sa kanya ay makarating sila agad sa eskwelahan, maipasa ang project. Marahil kung sa jeep o sa FX taxi nakasakay si Beauty ngayon, matatakot siya kung ganito kabilis ang sasakyan. But inside Louie's car, she did not feel any fear. Excitement nga ang naramdaman niya nang makitang lagpasan nila ang mga sasakyan sa kanilang unahan. Race car driver ka ba, Louie? Baling niya sa binata. No! Natatawang sagot nito. I just love testing my car's speed. Sports car ang kotse ni Louie. Iyon ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa ganoon kagarang sasakyan. Ivan's car was a Ford. Alam niyang mayaman ang nobyo pero hindi ito flashy pagdating sa mga gamit. Hindi tulad ng lalaking katabi niya ngayon. Teka, bakit bumagal? Napatingin siya sa bintana nang dahan-dahang bumagal ang takbo ng sasakyan. Doon lang napagtanto ni Beauty na hindi na sila makakausad dahil marami ng sasakyan sa unahan nila. Shit, traffic na. Hindi napigilang daing niya. Did you just curse? Baling sa kanya ng lalaki. Napairap siya sa kawalan. So? Bumalik ang hindi magandang mood niya. Louie chuckled. First time kong narinig yan sa'yo. Nagmumura rin pala ang mga may maaamong mukhang tulad mo. Pinagtaasan niya ng isang kilay ang lalaki. Anong akala mo sa akin? Anghel? Napabuga siya ng hininga nang sulyapan ang nagsisikip na trapiko. Buwisit talaga ang traffic sa Manila. Relax, will you? Cool na wika ni Louie na patapik-tapik lang sa manibela ng sasakyan. Makakarating din naman tayo sa school. Paano ako magre-relax alas 8:30 na. May klase ako ng alas 9 sa major subject. Kapag hindi pa tayo nakausad sa traffic na to, siguradong late na ako sa klase ko. At worst, hindi na ako makakapagpasa ng project. Muli siyang napahugot ng hininga matapos ang litanyang iyon. Hindi rin naman makakatulong sa sitwasyon natin kung patuloy kang magagalit. Sumandal si Beauty sa headrest ng upuan. Tama kasi si Louie. Wala rin naman siyang mapapala kung patuloy na maiinis. In the first place, kasalanan naman niya kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Napapikit siya nang buksan ni Louie ang sunroof ng sasakyan. Tumama sa mukha niya ang ilang patak ng ulan. Umaambon, Louie! Salubong ang mga kilay na wika niya.
Sa halip na sundin ang kanyang sinabi, ay seryosong tiningnan lang siya ng lalaki. Gusto mong makarating agad sa school? Of course, kaya nga nagmamadali ako, di ba? Then you need to act, Beauty. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Beauty. Ha? Hindi na niya naintindihan ang huling sinabi nito. Sunod-sunod na busina ang ginawa ni Louie. Napatingin tuloy sa kanila ang mga katabing motorista. Anong problema mo, pare? Sumungaw ang driver ng kotse sa unahan nila. Kailangan makarating agad kami sa ospital nitong asawa ko. Emergency to! Sigaw ni Louie. Napaawang ang mga labi ni Beauty. Asawa? Anong asawa ang pinagsasabi nito? Honey, are you okay? Kaya mo pa ba? Natatarantang bumaling sa kanya si Louie. Sa isang iglap ay nakuha niya ang gustong mangyari nito kung bakit kailangan niyang umarte. Hindi ko na kaya! Hiyaw niya na pinalukot ang mukha. She contorted her face as if she was writhing in severe pain. Sasabihin sana ni Beauty na manganganak na siya, pero agad na naisip na hindi iyon magiging kapani-paniwala dahil hindi naman malaki ang kanyang tiyan. Makukunan na yata ako, honey! Pumikit siya ng mariin at hinawakan ang kanyang puson. Mamamatay na yata ako! Sorry po, Lord. Tahimik na paghingi niya ng tawad sa itaas. Alam kong mali itong planong naisip ni Louie, pero ito lang ang paraan para hindi ako malate sa klase ko. Sorry po. Patuloy siya sa pagdaing hanggang sa makarinig ng mga sumisigaw na boses at busina. Dumilat lang siya nang maramdaman ang muling pagbilis ng sasakyan nila. Ang galing mo palang umakting, Beauty. Nakangising puri ni Louie. Inirapan niya ang binata. Nakakainis ka, Louie. Hindi maganda yung ginawa natin. Pero dahil doon, nakawala tayo sa traffic. Hindi na nagsalita si Beauty. Nag-iwas siya ng tingin kay Louie nang makita ang nanunuksong ngiti nito. Bigla tuloy siyang nahiya. Marahil ay lihim na pinagtatawanan siya ng binata habang umaarte kanina. Hindi na siya umimik hanggang makarating sila sa parking ng eskwelahan. She glanced at her watch. 9:05. She was already 5 minutes late. At least 5 minutes lang. Ipinagdasal niya na sana ay late rin o hindi kaya ay absent na lang ang professor nila. Thank you, Louie. At mabilis siyang bumaba ng sasakyan nito. Nanlulumong pinagmasda ni Beauty ang hawak na folder. Nakaupo siya sa isang bench sa harap ng Business Administration Building. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ang kanyang ginawa. Sa kasamaang palad, ay naabutan niya na hindi maganda ang mood ni Miss Mariano. Kahit ilang minuto lang siyang late, hindi na siya tinanggap sa klase ng matandang propesor nila. At ang masaklap, hindi na rin ito tinanggap ang ipapasa sanang project. Napakamalas niya ngayong araw. Beauty? Hindi niya namalayan ang paglapit ni Louie sa kanya. Naupo ito sa kanyang tabi. What happened? Bakit nandito ka pa rin? Tumingin siya sa binata at malungkot na umiling. Wala eh. Hindi na ako tinanggap ng professor namin. But you're just a couple of minutes late. Salubong ang mga kilay na wika nito. Napaka-istrikto kasi ng professor na yon. Nagkataon pang masama ang mood niya ngayon. Kinagat niya ang iba pang labi at muling sumulyap sa folder na hawak. Dahil sa pagiging irresponsable ko, hindi ko na maipapasa itong term paper ng grupo ko. Napakahalaga pa naman ng term paper na iyon dahil makakaapekto iyon ng malaki sa final grade nila. Mabuti sana kung siya lang ang maaapektuhan kapag hindi niya naipasa ang term paper. Pero hindi. Damay ang buong grupong kinabibilangan niya. Kinain nga ng matinding guilt ang kanyang loob nang makita kanina ang mga nag-aalalang mukha ng mga kagrupo. Pinaghirapan nilang lahat ang term paper. Hindi pwedeng mauwi lang iyon sa wala. Mabigat na bumuga siya ng hininga. Gusto kong magalit sa professor namin, pero mas dapat akong magalit sa sarili ko. It was all my fault. Kung maaga sana ako nakapasok,
Maiipasa ko itong term paper na to. Don't blame yourself, Beauty. Masuyong wika ni Louie. May magagawa pa naman siguro para maipasa yan. Napabaling siya kay Louie nang maramdaman ang pagdampi ng kamay nito sa kanya. He was holding her hand while intently looking at her. Iyon ang unang beses na hinawakan ni Louie ang kanyang kamay. Hindi niya maipaliwanag ang tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang balat. Siguradong may paraan pa, Beauty. Kinisil ni Louie ang kanyang kamay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bumaba ang tingin ni Beauty sa magkadikit nilang mga kamay ni Louie. Pagkatapos ay itinoon niya ang mga mata sa mukha nito. Ang akala niya noong una, walang magandang maidudulot sa kanya ang pakikipagkaibigan dito. Pero nagkamali siya. Dahil sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala, marami na ring nagawang mabuti sa kanya ang binata. Thank you, Louie. Bahagya siyang ngumiti at pinasigla ang tinig. Tama ka, may paraan pa nga siguro para maipasa ang term paper na ito. At hindi ko hahayaang mabaliwala lang ang pinaghirapan ng buong grupo ko. Maluwang na ngumiti si Louie. Sa wakas, ngumiti ka rin. Sinulya pa nito ang hawak niyang folder. Ano bang pangalan ng professor mo? Ipa-assassinate na lang kaya natin. Sira ka talaga? Louie chuckled. Nagbibiro lang naman ako. But kidding aside, baka lang kilala ko siya. Maybe I could do something. Professor Zen Mariano. Really? Natatawang sagot ni Louie. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kilala mo ba siya? Sa halip na sagutin ay nakangiting hinila siya ni Louie. Teka, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya. Sa professor mo. Mamaya na lang kaya. Baka lalo lang magalit kapag... Huwag kang mag-alala. Hindi na yun magagalit sa'yo. Bumaling sa kanya si Louie. Ninang ko si Prof. Zen. Kumindat pa ito. Nanlaki ang mga mata ni Beauty. Ninang mo ang matandang sumpongin na yon? Natutop niya ang bibig. Iyon kasi ang bansag ng buong klase nila kay Miss Mariano. Malakas na tumawa si Louie. Oo, ninang ko siya. Tuluyan na siyang nagpatianod sa lalaki hanggang sa makarating sila sa classroom. Mula sa bintana ay tanaw niya ang estriktang mukha ni Miss Mariano. Gayun din ang mga kaklase na tutok ang mata sa matanda. Hi, Ninang! Nanlaki ang mga mata ni Beauty nang walang habas na pumasok si Louie sa classroom. Nabaling sa kanila ang atensyon ng lahat. Louie! Nabahira ng ngiti ang mataray na mukha ng matanda. Lumapit ito sa kanila at hinawakan sa balikat si Louie. Akala ko nasa Japan ka pa rin hanggang ngayon. Kailan ka nakabalik? Last month pa, Ninang. Sumulyap sa kanya ang binata at saka ibinalik ang tingin sa kaharap. Sorry kung naistorbo ko ang klase mo, Ninang. May importante kasi akong ipapakiusap sa iyo eh. Sige, dun tayo sa labas. Miss Beauty, anong ginagawa mo rito? She's with me, Ninang. Sagot ni Louie. Oh. Bumaba ang tingin ng matanda sa kamay nila ni Louie. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin binibitawan ng binata ang kanyang kamay. Kahit hindi tumitingin si Beauty sa mga kaklase, ay alam niya na pinagpipiestahan siya ng tingin ng mga ito. Pilit na binaliwala na lang niya ang mga iyon. Ang mahalaga ay maipasa niya ang term paper. Tungkol saan ang sasabihin mo, iho? Nakangiting tanong ni Miss Mariano kay Louie. Actually, may ipapakiusap sana ako, Ninang. Kinuha sa kanya ng lalaki ang folder na hawak at inabot sa professor. Baka naman pwedeng tanggapin mo na itong term paper ng grupo ni Beauty. Nakakapanghinayang naman kung mauuwi lang sa wala ang pinaghirapan nila Beauty. Halos mahigit niya ang hininga nang kunin ni Miss Mariano ang folder kay Louie. Bumaling sa kanya ang professor at ngumiti.
malayo sa mataray na mukha na iniharap nito kanina. Alright, I'll accept your group's term paper, Beauty. Thank you, Ninang! Masayang pasasalamat ni Louie. Basta ikaw, iho. Sumulyap si Beauty kay Louie. Hindi siya makapaniwala kung paano nito walang kahirap-hirap na napabaligtad ang mood ni Miss Mariano. Thank you, ma'am. Aniya sa professor. Magiliw nang initian siya ni Miss Mariano. Matatapos na ang semester pero ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang nobya ng paborito kong inaanak. Nabitin ang kanyang ngiti. Oh my gosh! Kung gayon, iniisip ba ni Miss Mariano na boyfriend niya si Louie? Mabilis na binawi niya ang kamay sa lalaki. Ma'am, hindi ko bueno. Babalik na ako sa loob, Louie. Send my regards to your mother. And Beauty, you can join the class now. Thanks again, Ninang! Sinulyapan siya ni Louie at maluwang nanginitian. See you later, Beauty. Teka, nabitin lang sa ere ang kanyang sasabihin dahil tinalikuran na siya ni Louie. Tila knight in shining armor na ni Beauty si Louie. Dahil sa tuwing kailangan niya ng tulong, andoon ang lalaki para tulungan siya. Ito na nga kaya ang simula ng pagkakalapit nilang dalawa? Abangan natin sa susunod na kabanata.